Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC Precinct Finder bukas na para sa mga botante. Seguridad sa mga paliparan, mas tinutukan ng BI para sa nalalapit na undas. Alegasyon sa pang-aabuso sa mga ulila ng Gentle Hands Inc. siniyasat ni Senator Risa Hontiveros. Bagong Travel Philippines app maaari nang gamitin. Waste-free undas isinusulong ng Eco Waste Group. ENHYPEN nakatakdang bumalik sa bansa para sa kanilang 2024 concert. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa puso ng masa. Ito ang News Force. Para sa pinakamainit na balita, muling binulabog ng bulkan ngayon ang kapaligiran nito sa patuloy na pagtaas at pagbuhos ng lava na namataan sa bukana ng bulkan. Nakitaan ng patuloy na pagragasa ng lava ang bulkan nitong Miyerkules, ika-25 ng Oktubre, dakong alas 3 ng madaling araw. Nakapagtala rin ng rock falls ang bulkan sa kabila ng pagtaas ng aktibidad na nanatili sa Alert Level 3 ang bulkang Mayon. Sa balitang BSKE naman, maaari na muling magamit ng mga botante ang COMELEC Precinct Finder para sa darating na BSKE. Muli itong inilunsad upang bigyan daan ng mga botante na madaling mahanap ang kanilang lugar ng botohan at numero ng presinto. Kinakailangan lamang ng mga botante na itala ang kanilang buong pangalan, petsa ng kapanganakan at place of registration upang ma-access ito. Maaari ring i-scan ang QR code na ipinapalabas o makikita sa inyong TV screen. Kaugnay pang balita, 3 araw bago mag-umpisa ang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon, mahigpit nang nakaantabay ang Philippine National Police sa sitwasyon ng seguridad sa iba't ibang panig ng bansa. Tungayan ang ulat ni Princess Castro. Sa papalapit na BSKE ngayong ika-30 ng Oktubre, itinaas na sa full alert status ang pagbabantay ng pulisya bilang paghahanda sa seguridad para sa darating na halalan ngayong taon. Kaugnay ng full alert status ay patutupad din ang no day off, no leave policy sa mga personnel upang masiguro na matagumpay na maidaraos ang BSKE gayon din ang undas. Samantala, sinimulan ng i-deploy ng PNP ang nasa 187,000 kapulisan sa iba't ibang panig ng bansa simula kaninang alas 12 ng umaga ngayong araw. Isa ang PNP sa mga katuwang na ahensya ng Commission on Elections o COMELEC ngayong halalan para sa pagbibigay seguridad kung saan kabilang din ang Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine Coast Guard o PCG. Sa kabilang dako, bagamat may mga naitalang election-related incidents sa mga rehiyon ng Ilocos, Calabarzon, Bicol, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Cordillera Administrative Region at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, nananatili pa ring mapayapa ang pangkalahatang sitwasyon ng buong bansa ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang anggulo naman, dahil inaasahan na naman ang bugso ng pasahero sa nalalapit na undas, inaksyonan ng Bureau of Immigration ang kaligtasan at seguridad ng mga paliparan sa bansa. Narito ang balita para sa buong detalye. Sinigurado ng Bureau of Immigration o BI na mayroong sapat na tauhan at patuloy pa rin ang normal na operasyon ng mga paliparan para sa bugso ng pasahero ngayong nalalapit na undas. Pahayag naman ni BI Commissioner Norman Tansinco, hindi muna pinahihintulutang makapagbakasyon ang mga kawani ng ahensya ngayong peak season dahil inaasahan nilang mayroong higit sa 4 na milyong pasahero ang darating at aalis matapos ang pandemya sa buong daigdig. Bukod pa riyan, ibinahagi din ni Tansinco na ang mga mobile counters ay nakahanda na para sa mas mabilis na daloy ng proseso sa immigration area.
Muli naman pinaalalahanan ng BI ang publiko na dumating sa paliparan ng 3 oras bago ang kanilang nakatakdang paglipad at mangyaring dumirekta agad sa immigration area para sa kanilang clearance matapos mag-check-in. Sinisigurado din ng BI na ang lahat ng paliparan sa bansa ay nasa high alert status na upang masigurado ang kaligtasan ng mga pasahero laban sa mga modus ng sindikatong maaaring magdala ng kaguluhan sa papalapit na undas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala ay pinag-uutos ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos na imbestagahan ang bomberong inakusahang sangkot sa lateral promotion for sale na modus sa loob ng Bureau of Fire Protection o BFP. Ang akusado ay si Fire Officer Juan Ramses Paul Benipayo ng Muntinlupa Fire Station kung saan ito'y inaresto ng mga operatiba sa isang entrapment operation matapos makatanggap ng 200,000 piso sa kanyang umano'y na biktima. Ayon sa ulat ng pulisya, isang BFP firefighter ng Western Visayas ang pinangakuan ni Benipayo ng promotion kapalit ng malaking halaga. Samantala, kinakaharap ni Benipayo ang mga criminal charges sa Muntinlupa Prosecutor's Office. At sa kasalukuyan, siya'y nasa kustodiya ng CIDG Detention Facility dahil pinatawan ng kasong administratibo at pansamantalang suspensyon sa BFP habang sinasagawa ang investigasyon. Matagumpay na inorganisa ng Tarlac sa tulong ng NCCA ang kauna-unahang Luzon Art Fair bilang paggunita na rin sa buwan ng museums and galleries. Opisyal na itong nagsimula noong ika-26 ng Oktubre kung saan matutuklasan ang galing ng mga artist sa kanilang mga kanilikhang obra sa pagpipinta at paglililo. Ang Luzon Art Fair ay matatagpuan sa bulwagan ng Kanlahi, Tarlac City at magtatapos sa ika-29 ng Oktubre. Sa ating ulat panahon, patuloy na nakakaapekto ang hanging amihan sa Hilaga at gitnang Luzon. Asahan pa rin ang bahagyang pulupulong pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Gayon din ang bahagyang maulap na papawirin at flash floods na dulot ng trough ng low pressure area sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Batas na magpapaigting sa lokal na otonomiya ng mga LGU, nilagdaan na ni PBBM. DA layong paunlarin ang pagsaka ng fiber crops sa bansa. Alegasyon sa pang-aabuso sa mga ulila ng Gentle Hands Incorporated, siniyasat ni Senador Risa Hontiveros. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang isulong ang lokal na otonomiya ng mga LGU, isang panibagong batas ang nilagdaan ni Pangulong Marcos. Narito si Francis Reudique para sa balita. Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act No. 11964 o Automatic Income Classification of Local Government Unit Act nitong kamakailan lang. Sa ilalim ng batas na ito, magkakaroon ng iba't ibang klasifikasyon ng mga LGU base sa kanilang annual income. Nahati ito sa 5 klasifikasyon kung saan ang first class ay kumikita ng 200 milyon at ang pinakahuling class ay may annual income na hindi tataas ng 70 milyon. Nakasaad sa batas na ito na magsisimula ang unang pagtukoy ng klasifikasyon 6 na buwan mula nang maging epektibo ito. Mababago naman ito sa Enero sa susunod na taon. Matapos ito ay kada 3 taon na ang pagbabago ng klasifikasyon. Layo ng batas na ito na magkaroon ng epektibong tugon sa pagtataguyod ng lokal na otonomiya at bigyang daan ng mga LGU na may sakatuparan ang kanilang buong potensyal sa ekonomiya. Francis Reudique, nag-uulat para sa One Media Network.
Upang malaman ang kalagayan ng mga batang ulila sa Gentle Hands Incorporated, siniyasat sa Senado ang mga pahayag ng DSWD at mismong ampunan ukol sa kondisyon ng mga ito. Tunghayan ng balita para sa impormasyon. Upang suriin ang kasalukuyang kalagayan ng child care facility, dininig sa Senado ang ukol sa Gentle Hands Incorporated. Bahagi sa pagdinig na pinamunuan ni Senadora Risa Hontiveros ang pagsisiwalat sa akusasyon sa mga tauhan ng Gentle Hands Incorporated o GHI sa umano'y pagpaparusa ng mga ito sa mga ulila. Iprenesenta naman ni National Authority for Child Care Executive Director Janela Estrada kung saan tumistigo ang mga batang ulila na sila'y pinagmamalupitan ng staff na pinangalan ng Kuya Eddie. Bagamat nilinaw naman ng GHI na hindi nila namamalayan ang mga ganitong uri ng gawain ng kanilang tauhan, inamin nilang mayroong pagkakataon na banggit ng isang tauhan ang mga parusang nagawa nito sa mga bata. Sa kabilang banda, umapila din ang mga batang naninirahan dito na gumagawa umano ng storya ang Department of Social Welfare and Development o DSWD upang di makabalik ang mga bata sa bahay ampunan nila. Nilinaw naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi umano ito gawain ng mga social workers sa mga care facilities na kanilang tinututukan dahil ang pinagtutuunan ng kanilang pansin ay ang kapakanan ng mga kabataang ulila. Dahil rito, humingi ng karagdagang impormasyon si Senador Hontiveros sa DSWD kung ano ang kasalukuyang kalagayan ng mga bata sa kanilang kustodiya at kung kinakailangan pa ba ng karagdagan social workers upang maisakatuparan ang kanilang mandato. Minarapat naman ni Gatchalian na sapat na ang bilang ng kanilang mga kawani sa ahensya, ngunit hinihiling nilang bigyan ng seguridad sa trabaho ang mga empleyado rito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Upang lubos na maliwanagan ang mga miyembro at taong bayan alinsunod sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD, tinalakay ng ahensya ang mga paksang kaugnay nito. Tunghayan ang kabuuang ulat kay Princess Castro. Binigyang linaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na walang impluensya ang mga kakandidato para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa mga magiging benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Hindi, masasayang lang po talaga yung pangako sa inyo, aasa lang po talaga kayo. Wala po. DSWD data lang po ang tatanungin. DSWD personnel din lang po ang makakapag-assess po sa inyo, hindi po kahit sinong kandidato. Isa lamang ito sa mga paglilinaw na pahayag ng DSWD hinggil sa mga patakaran at proseso ng mga benepisyaryo sa 4Ps. Isa pa sa mga nilinaw ng ahensya ay ang 7 years limitation ng mga miyembro na kung saan magsisimula ang bilang ng limitasyon sa taong 2019. Ang limitasyong ito ay pinatupad alang-alang sa pagbibigay ng tsansa at slot sa ibang mga mahihirap na mapabilang sa programa. Samantala, sinabi naman ni Director Gemma Gabuya, National Program Manager ng 4Ps, ang iba pang mga dahilan ng pag-graduate ng mga miyembro. 761 next year, wala na siyang 0 to 18 years of age na anak, na bata. So, they will exit from the program. Kaugnay nito, nagkaroon ng reassessment ang DSWD hinggil sa status ng mga benepisyaryo kung sila ba ay kailangan ng mag-graduate o mananatili pa sa programa. Kaya there are a lot of notions, diba? Dole out, nagiging tamad, diba? Pati wala nang nagpapakat kasambahay, sinisisi sila sa 4Ps, wala nang nag-aano sa farm, sinisisi lahat sa 4Ps. So those are all the notions. Dahil dito, nagkaroon ng batas noong 2019 na nagbigay diin sa social case management kung saan may nagaganap na house-to-house monitoring upang masala ang mga karapat-dapat na maging miyembro. Dagdag pa rito ay mayroon ding turnover ceremony sa graduation ng mga 4Ps beneficiaries kung saan kasabay nito ang pag-welcome sa mga bagong benepisyaryo upang matiyak at makilala ng mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan ang mga miyembro sa kanilang sinasakupan.
Ang programa ay may kaakibat na iba't ibang level ng mga benepisyaryo kung saan pinangungunahan ito ng level 1 o ang survival status kung saan ang mga napapabilang dito ay ang mga poorest of the poor kung saan ang mga ito ay hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Samantala, kabilang sa mga na-retain o bumalik ay ang mga vulnerable families na hindi pa umano handa na kumalas sa tulong ng programa at sila ay nahahanay sa level 2 o subsistence households. Habang nasa higit na 300,000 benepisyaryo naman ang mga graduate na sa programa kung saan sila ay nahahanay sa level 3 o self-sufficient households. Sa kabilang banda, mayroon ding financial literacy modules kung saan nakapaloob dito ang mga tamang paraan kung paano i-budget at gamitin ang kanilang benepisyo. Ito ay upang maipaunawa sa mga miyembro na matutong isaalang-alang ang mga esensyal na pangangailangan. Halimbawa na rito ang mga sustansya mula sa mga pagkaing dapat na ibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak na imbis na ilaan ang matatanggap na tulong pinansyal sa mga fast food ay dapat maging praktikal at wais sa pag-manage ng kanilang budget. Dagdag pa rito, ang ahensya ay nakikipagtulungan at ugnayan sa ibang ahensya at kagawaran gaya ng edukasyon at kalusugan. Sapagkat ayon sa DSWD, hindi kaya ng ahensya na tugunan lahat ang mga ito ng mag-isa at kinakailangan ng tulong ng ibang ahensya upang mas maging epektibo ang pagtugon sa mga suliranin, partikular na ang problema sa kahirapan. Sa kasalukuyan, naabot na ng ahensya ang 4 na milyong target na mga benepisyaryo ngayong taon. Sa pagtatapos, ang ahensya ay magkakaroon ng Memorandum of Agreement o MOA sa DILG at COMELEC. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang paksa naman, upang paunlarin ang pagsala ng fiber crop sa bansa, sa pangunguna ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFilda, gaganapin ang National Fiber Crop Summit sa ika-14 ng Nobyembre. Layo nitong talakayin ang mga suliraning kinakaharap ng industriya ng fiber crop sa bansa. Ayon sa PhilFilda, sa temang Hiblabida, binibigyang halaga nito ang dedikasyon ng ahensya na mas palaguin ang paggawa ng fiber crops tulad ng abaka, cotton, pinya, salago at silk. Gayon din ang kahalagahan ng produkto sa ekonomiya at landscape ng bansa. Samantala, kamakailan lang ay opisyal nang inilunsad ang bago at mas pinahusay na Travel Philippines app sa pangunguna ni the Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Frasco at Chief Operating Officer of Tourism Promotions Board o TPB, Marga Nograles. Ang Travel Philippines ay nilikha ng TBP, ang marketing division ng DOT upang maging digital travel companion para sa bansa. Maaaring ma-download ang app na ito sa parehong mga Apple at Android devices upang makapagbigay sa mga manlalakbay ng pagkukuna ng impormasyon at bilang isang virtual na pasaporte para sa pagdiskubre ng mga hindi pa natutuklosang lugar. Bilang pagpapahalaga sa mga kapabilidad at kaalaman ng mga senior citizens, inilunsad ng National Commission of Senior Citizens ang programang magbigay oportunidad upang maging medium ng maibahagi ito. Narito si Francis Reyodique para sa balita. Isinusulong ng National Commission of Senior Citizens na bigyang oportunidad ang mga senior citizen na patuloy nilang maiambag sa lipunan ang kanilang mga kaalaman at kakayahan para sa ikauunlad ng bansa. Dahil sa mga kasalukuyang batas ukol sa retirement sa Pilipinas, nalilimitahan ang kakayahan ng mga senior citizen na makapag-ambag sa lipunan. Kaya naman sa pangunguna ng National Commission of Senior Citizen, inilunsad sa isang press conference ang 9 na pangunahing programa ng ahensya. Isa sa binigyang diin ay ang Senior Citizens Action for Development and Nation Building o SECADNA, na pinapahalagahan ng kontribusyon ng senior citizen sa pagpapaunlad ng bansa. Sa pamamagitan ng programang ito, kinikilala ang mga senior citizen bilang mahalagang parte ng lipunan, kaakibat ang mga makabuluhang kaalaman at kapabilidad. The senior citizens would be able to organize their skills, their knowledge into how we can help
the barangay, the municipality, the province, our country. Paglilinaw pa niya, hindi dapat mangamba na mapag-iwanan ang mga senior citizen sa hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa digitalization. Necessity is the mother of learning. Slowly, dahan-dahan, creating the necessity for our seniors to learn. Upang magkaroon ng karagdagang impormasyon sa iba pang core programs ng NCSC, magtungo lamang sa kanilang official website, www.ncsc.gov.ph. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Dumalo sa Philippine Mayor's Forum si Pangulong Bongbong Marcos para sa pagpapalawig ng pamahalaang lokal sa Pilipinas. Narito ang kabuuang ulat. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsanib ang United Nations Development Organization at local government officials para sa isang forum for developmental governance. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siyang dumalo sa Philippine Mayor's Forum, layunin nito na magkaisa ang local government unit o LGUs tungo sa accelerated digital governance at resilience building of the 2030 agenda. Ang devolution of power, sabi ng Pangulo, ay para mabigyan ng otonomiya at kapangyarihan ang mga LGUs na layunin ng Local Government Code. Ang globalized innovation ay para mabigyan ng bagong digital at technological advancement ang mga LGUs para sa ikauunlad ng kanilang bayan. Ang Mayor's Forum ay dinaluhan ng ilang daang chief executives na pinangungunahan ni Department of Interior and Local Government Unit o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. China nais paigtingin ang pakikipag-ugnayan sa sektor ng infrastruktura. Waste-free undas isinusulong ng Eco Waste Group. DOTR ipinag-uutos sa LTO ang pagbibigay prioridad sa pedestrian safety. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nais ng China na patuloy na mas paigtingin ang pakikipagtulungan nito sa Pilipinas sa larangan ng infrastruktura ayon sa Chinese Embassy sa Manila. Isiniwalat ang pahayag matapos ang mga ulat na binabawi ng Pilipinas ang request nito para sa Chinese Official Development Assistance na pagpopondo sa Mindanao Railway Project dahil sa kakulangan ng progreso sa negosasyon. Ang nasabing pagbawi ay hindi partikular na nabanggit ni Chinese Ambassador Wang Xilian. Ngunit sinabi niya na ang China ay umaasa na ang Belt and Road Initiative, isang proyektong naglalayong punan ng agwat sa infrastruktura sa pagitan ng Europe, Africa at Asia, ay mabisang maisasaka tuparan. Isinusulong ng environmental group na Eco Waste sa publiko ang kampanya na Waste-Free Undas hinggil sa paghihikayat sa mga bisita sa mga sementeryo na panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran. Kaugnay nito ay ang naglabas ang grupo ng isang cemetery etiquette o Semetiquette kung saan nakapaloob dito ang mga halimbawa ng plastic-free na mga kagamitan. Kabilang dito ang lead-free candles, mga sariwang bulaklak, sariling water jug, reusable containers at utensils, reusable bag at kung magdadala ng pagkain ay iwasan ang mga produktong nakalagay. Bukod dito ay nagpaalala rin ng Eco Waste na huwag magkalat at magtapon ng mga upos na sigarilyo, candy wrappers at mga pinagkainan, bagkus ay bitbitin ang sariling basura. Samantala, binigyan diin ni DOTR Secretary Jaime Bautista ang pagbibigay prioridad sa kaligtasan ng mga mamamayan kaya't pinag-utos nito sa LTO na unahin ang pedestrian safety. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez.
Upang mabawasan ang mga insidente ng road crash, ipinag-utos ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista sa mga regional directors ng Land Transportation Office o LTO na bigyang prioridad ang pedestrian safety. Ayon kay Bautista, dapat na isinusulong ng LTO ang mga programa sa road safety upang magbigay kamalayan sa publiko na maiwasan ang mga aksidente sa daan. Dagdag pa niya, nararapat ding isama ng LTO sa kanilang advokasya ang pagbibigay prioridad sa kaligtasan ng mga kabataan. Ito'y matapos maitala ang 11,000 bilang ng mga nasawi sa aksidente sa kalsada. Kasama rito ang pagmamaneho ng lasing, overspeeding, pagte-text habang nagmamaneho at iba pa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Be ready, Philo Engines! Dahil nakatakdang dalhin ng K-pop boy group na Enhypen ang Fate concert tour nito sa Pilipinas sa susunod na taon. Inanunsyo kamakailan ng management company ng grupo na ang pagtatanghal ay magaganap sa New Clark City Stadium ng Tarlac sa ika-3 ng Pebrero taong 2024. Para sa karagdagang detalye ukol sa gaganaping concert, tumutok lamang sa iba pang mga balita at maaaring pumunta sa page ng grupo para sa mga updates. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, COMELEC Precinct Finder bukas na para sa mga botante. Seguridad sa mga paliparan, mas tinutukan ng BI para sa nalalapit na undas. Alegasyon sa pang-aabuso sa mga ulila ng Gentle Hands Inc. siniyasat ni Senator Risa Ontiveros. Bagong Travel Philippines app maaari nang gamitin. Waste-free undas isinusulong ng Eco Waste Group. Enhypen nakatakdang bumalik sa bansa para sa kanilang 2024 concert. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa piso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.